So ngayon, pakinggan naman natin mga kababayan ang mismong sagot ni PBBM dyan po sa kasinungalingan na ipinapakalat ng kampo nitong si Digong. Kasi ang sabi dito, he's lying. Sinungaling daw itong si Duterte mga kababayan. Pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong ilang bahagi ng fill in the blanks sa 2025 General Appropriation Act or GAA na kanyang nilagdaan kamakailan. Ito ay bilang reaksyon sa sinabi ni Duterte na ilang bahagi ng 2025 GAA ang iniwang blanco dahil kalaunan ay pupunan ito ng budget allocation na isisingit na lamang para magmukhang lehitimong kasama sa national budget ngayong taon. So ang pinapalabas kasi dito ni Duterte, mga kababayan ng kampo nila, pwedeng kurapin yung mga blanco mga kababayan doon po dito sa GAA mga kababayan. Yan yung gusto nilang palabasin dito na may talamak na korupsyon. Kaya ibinlang ko yung iba. So ngayon, eto pakinggan natin ang sagot po dyan ni PBBM mismo. Event mo na magandang umaga. Good morning everyone. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because kasi nga naman, dating presidente itong si Duterte, alam niya naman na hindi basta-basta maipapasa yung GAA mga kababayan kung may mga blankong items. Ano po, alam ni Duterte yan. Kasi dati siyang presidente mga kababayan, imposibleng hindi niya alam yan. Because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. Nako! That's my reaction. Ano? Taong bayan mismo, malaya kayong busisiin. Doon po sa DBM website, at hanapin nyo doon yung sinasabi mga kababayan ng kampo nitong si Duterte. Alam nyo kung ayaw nyo kasing masabihan na sinungaling kayo, kung ayaw nyo soplahin kayo ng presidente at ayaw ninyong masagot kayo ng presidente, tigil-tigilan nyo na kasi ang pagpapakalat ng kasinungalingan laban sa gobyerno. Kasi dapat mga kababayan, matuto silang tumanggap ng katotohanan na hindi na presidente si Duterte. Dapat matanggap na nila yan mga kababayan. Ilang taon na ang nakalipas buhat ng bumaba sa pwesto, etong si Digong. 6 na taon mga kababayan yung natapos niya. Pinatapos siya sa kanyang termino. At kahit puro kapalpakan, palpak na nga yung unang plataforma yung war on drugs ni Digong mga kababayan, kahit puro kapalpakan yon, tinanggap pa rin ng taong bayan na matapos yung kanyang termino. So dapat mag-move on na siya. Bitawan niya na mga kababayan yung pagiging presidente at wag niyang ipahalata at ipakita sa publiko kung gaano siya katindi sa pagkamal ng kapangyarihan mga kababayan. Kasi parang hindi pa nakaka-move on si dating Pangulong Duterte. Mukhang hindi niya pa natatanggap na hindi na siya ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, dapat tigil-tigalan na nila ang paglaban at paninira sa gobyerno. Tanggapin ni Duterte na wala na siya sa kapangyarihan, hindi na siya presidente. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Regarding po sa possible extension ni PNP Chief Marbil, meron po bang ganitong plano, sir? There is a... Iba na to mga kababayan, ito na yung patungkol dun po sa term ni PNP Chief Marbil mga kababayan. Pero maliwanag naman na sinasabi mga kababayan ni PBBM
na eto pong si Duterte ay nagsisinungaling. At mismong sinabi ng presidente na willing naman, willing nyo namang makita yan, dyan po mga kababayan sa website ng DBM. Pwedeng kayo yung tumingin kung may katotohanan ba or hindi yung mga sinasabi ni Duterte na paninira laban po sa gobyerno. Ano po, dun sa budget for 2025. Ano po, so ngayon, since sinabi ni PBBM na sinungaling yung kampo ni Digong, wag na kayong magtaka kung bakit yung mga vlogger ni Duterte nagpapakalat ng kasinungalingan. Kasi nga, kung sinungaling, yung kanilang sinusuportahan, natural na sinungaling din ang lalabas sa bibig ng mga vlogger na sumusuporta dito po kay Digong. At eto mga kababayan pakinggan nyo after nila ilabas yan at after sila soplakin ni PBBM at ni ES Bersamin, mga kababayan, eto na ang ipinupost ngayon ng mga kaalyado nitong si Duterte. Ano po, kasi mga kababayan, nagtuturoan na sila Nagtuturoan na sila. Ang pinapalabas ngayon ni Panelo, eto, basahin natin. Galing po dito, wait lang, tanggalin ko lang yung comment section. Yan. Galing po dito sa ABS-CBN. Sabi po dito, basahin, former Rodrigo Duterte spokesperson, Atty. Salvador Panelo clarifies that the former president was merely expressing a legal opinion or on Representative Ungab's finding on the 2025 national budget. Ibig sabihin yan mga kababayan, yung daw pong sinabi nitong si Duterte, legal opinion lamang daw po niya patungkol dun sa nadiskubre daw nitong si Ungabs, dun daw po sa 2025 budget. Kasi nga may mga nadiskubre daw, etong si Ungab na mga blankong item, dyan daw po sa GAA. So ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, ng pinapalabas agad ni Panelo dito, walang kasalanan daw si Duterte. Kung may nasabi man etong si Duterte na mga opinion, na mga paninira niya mga kababayan laban sa gobyerno at yung panghihikayat niya ng kudita mga kababayan laban sa gobyerno, yun daw po ay legal opinion lamang nitong si Duterte kasi nga may nadiskubre daw etong si Ungab. Sa madalit salita, ang itinuturo nila mga kababayan ng dahilan kung bakit nakapagbigay ng ganong klase ng opinion at nakapagsalita ng ganong klaseng salita etong si Duterte ay dahil daw po dito kay Ungabs. Kay Ungab. Dahil nga etong si Ungab ay nagsumbong dito kay Duterte na may nadiskubre na mga blankong item daw dun sa 2025 national budget na pinermahan nitong si PBBM. So ngayon, ang itinuturo nila etong si Ungab. At ngayon naman mga kababayan, nag-post etong si Harry Roque. At ang pinapalabas naman mga kababayan nila na matibay na ebidensya, ang pinapalabas naman nila mga kababayan ng kampo ni Duterte na matibay nilang ebidensya doon po sa fake news na ipinakalat nitong si Digong ay yung sinabi daw po ni Senator Aimee noong December 18, 2024. Kasi ang sabi dito ni Harry Roque, eto daw. Ayan heto ang solid na ebidensya na meron talagang fill in the blank sa BICAM ng 2025 budget. Ang witness daw ay etong si Senator Aimee Marcos. So ngayon, eto basahin natin. Sabi dito, dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ng mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anumang reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Wala mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nalapastangan. Sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Yan po yung sabi nitong si Aimee. Sabi pa dito, kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumirma sa kahit anong papel hingil sa BICAM report na yan at nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP. Lakihan ng labis-labis ang MAIP at pagpiestahan ang DPWH. Papaano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Sa hindi malamang dahilan, ni wala akong matanggap na kahit anong tugon. Hindi pinapakinggan ang aking pakiusap. Yan po mga kababayan, yung sabi nitong si Senator Aimee Marcos. Nung lumabas yan mga kababayan, di ba sinuri ni PBBM ilang araw
na na-delay mga kababayan, ilang linggo na na-delay yung pagpirma ng presidente mga kababayan dun po sa dun po sa budget for 2025. Dahil nga mismong sinuri po yan mga kababayan ng presidente kasi nga naglabas ng ganitong klase ng salita etong si Senator Amy Marcos noong December 18, 2024. At ngayon mga kababayan, yan ang ginagamit nila na patunay na tama daw yung sinabi nitong si Duterte. Ano po, na tama daw yung nadiskubre mga kababayan nitong si Ungabs. So ngayon nagtuturoan na sila. Nagtuturoan na sila kung sino ba mga kababayan yung mismong pinagmulan nung balita. Ano po, yung mismong pinagmulan ng mga pinapakalat nila na may mga blanco talaga dun po sa budget na pinirmahan ni PBBM. At ngayon ang ginagamit nila na exit mga kababayan para makalabas sa fake news na ipinakalat at ginawa po nila ay etong salaysay ni Senator Amy Marcos last year. Ibig sabihin, nung nakaraang taon, mga kababayan, December 18, 2024. Yan po yung ginagamit nila na panglihis mga kababayan sa issue. At ang itinuturo ngayon nila na ebidensya nila ay etong sinabi ni Senator Amy Marcos. Kaya nga ito lagi ko sinasabi mga kababayan na ando doon si Bato, si Senator Amy Marcos, posibleng hindi magwala yung mga yan mga kababayan at posibleng hindi makalusot yung budget kung hindi sila pipirma mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po natin, sinsinuri yan ng presidente mga kababayan at na-delay nga yung pagpirma doon sa budget, imposible naman na hindi nakita ni PBBM na may mga blanco. Ano po doon sa budget na pinirmahan po niya. Kaya nga kung titingnan po natin, since si PBBM na ang nagsalita po niyan mga kababayan, at sinabi pa ng presidente na malaya niyong ma-access yung mismong ipinapakita nila ng kampo nitong si Digong dyan po sa DBM website, kayo na po ang humusga at kayo na po ang mismong tumingin. Mga kababayan, para makita ninyo kung may katotohanan ba or wala yung ipinapakalat po na balita ng kampo nitong si Duterte. Kasi mahirap paniwalaan yan mga kababayan, lalo na at nagtuturoan sila. Nagtuturoan sila para lamang mailihis etong si Digong. Kasi ang sinasabi nitong si Panelo, humingi lamang daw ng advice etong si Ungab dahil sa nakita nito mga kababayan. At parang pinapalabas ni Panelo dito na walang kasalanan etong si Duterte dun po sa mga binitawan niyang pahayag. Ngayon naman ang sinasabi ng isang kaalyado ni Duterte na ang ebidensyang gamit-gamit nila ngayon mga kababayan, etong binitawang salita ni Senator Amy Marcos last year. So kayo mga kababayan, ano po ang masasabi at komento po ninyo? Tingil po dyan sa mga binitawang salitang yan ng kampo mga kababayan nitong si Duterte na kung saan nagtuturoan sila kung sino ba talaga mga kababayan ang pinagmulan ng balita pong yan na ipinakalat nila na fake news.